Isang malakas na pagsabog ng asul na enerhiya ang umikot, sa gitna nito ay nagningning ang isang bituing may numerong 10 sa iba't ibang kulay. Napalitan ng pagkabigla ang mukha ng matanda, habang bulong niya, 10. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon, pagbabago ng propesyon, isang nakatagong propesyon, sword controller. Biglang sumigaw ang mga nakasaksi, likas na katangian, 10 bituin, anong uri ng halimaw ito? Ito ang antas ng talento ng isang nangungunang scorer. Hala, akala ko sapat na ang nakakatakot na 8-star Magic Hammer Warrior ni Zhang Tang, pero ngayon mayroong 10-star maxed out, bulong ng isang nagulantang na estudyante. Sa harapan ng lahat, nagsalita ang matanda sa mikropono, ang taong ito ay tunay na taon ng mga nagsisimulang talento para sa akademya, hindi lamang maraming estudyante na may mga nakatagong propesyon ang lumitaw, kundi mayroon ding pinili ng langit na may 10 bituing likas na katangian. Patuloy niya, bagaman ang potensyal ng propesyon ng sword controller ay hindi gaanong natatangi sa kategorya ng swordsman class, ngunit taglay niya ang 10 bituing likas na talento, naniniwala ako na si Su Ming ay tiyak na magkakaroon ng walang hanggang potensyal sa hinaharap. Si Su Ming, na nakatayo sa gitna ng usok, ay kalmado lamang na nakikinig sa mga papuri, ang kanyang mukha ay hindi mababasa sa kabila ng ingay at kaguluhan. Bilang principal, nagbigay ako ng 5 assisting item kay Su Ming, para sa kanyang innate talent, malakas na pahayag ng principal, isang malaking pag-aaksaya ng kanyang innate talent, dagdag pa ng isang estudyante, ang sword controller ay itinuturing na nasa pinakababang uri ng Smart Dark Class category, paliwanag ng isa pa. Ayon sa ulat, si Su Ming ay isang hidden profession, sword controller. Bagamat ang kanyang likas na katangian ay nasa 10 star, malaking pag-aaksaya lamang ito, bulong ng isa, pero may 10th star talent siya, sabi ng isang nagtatanggol. Sa iyong mga mata, ang sword controller ay basura lang, wika ni Su Ming, na may seryosong tingin. Biglang sumulpot si Ji Yao, na may mahabang kulay ube na buhok. Su Ming, congratulations, aniya. Ji Yao, congratulations sa iyo rin, tugon ni Su Ming, habang nakangiti rin. Puro kalokohan ang sinasabi nila, ang makapaggising ng 10 star na talento, Su Ming, ikaw ay tunay na kahanga-hanga, sabi ni Ji Yao, habang nakatingala kay Su Ming, bagamat ang propesyon ng sword controller ay medyo mahina sa simula. Naniniwala ako na sa iyong talento, Su Ming, wala itong magiging problema, L. Ngumiti si Su Ming, salamat, Ji Yao, hindi ko sineryoso ang kanilang mga sinabi. Ang kanilang reaksyon ay eksakto ang gusto ko. Ha? Gulat na tanong ni Ji Yao, ngumiti lang si Su Ming. Susunod na kaklase, tawag ng isang boses, hudyat ng pagpapatuloy ng seremonya. Go for it, sigaw ng isang estudyante, habang ang isa naman ay nagsabing, so pretty. Ngumiti ng matamis si Ren Xiaoman, na may mahabang kulay rosas na buhok. Kaklase, Ren Xiaoman, anunsyo ng host, kaya mo yan, Xiaoman, sabi ng isang lalaki na may kulay blonde na buhok. Tugon ni Xiaoman, go, kaklase Xiaoman, sigaw ng mga estudyante. Classmate Xiaoman, ang ganda at sikat ng school belle, tulad ng inaasahan, bulong ng mga mag-aaral habang naglalakad siya sa pasilyo, na may ngiti sa kanyang mga labi, ngunit isang boses ang pumutol sa ingay, ha? Sabi ni Su Ming, na nakatayo sa isang sulok, mukhang walang pakialam. Su Ming, hindi pa tapos ang seremonya, si classmate Xiaoman ay isang kaklase ang nagsimulang sabihin, ngunit pinutol siya ni Su Ming, hindi ako interesado. Sa kanyang isip, nagbalik ang mga alaala, isang panaginip, o isang nakaraang buhay. Naaalala niya ang isang babaeng may kulay rosas na buhok, nakikipaglaban sa tabi niya, gamit ang kanyang talento, sa nakaraan kong buhay, ginamit ng babaeng yun ang aking talento, sa huli, hindi siya nag-atubiling ipagkanulo ako. Ang mga eksena ng pagtataksil at pagbagsak ay naglaro sa kanyang isip. Sinabi ko na dati, bigla, lumitaw ang isang babae na may kulay rosas na buhok sa hangin, na sinusuportahan ng isang kamay. Ngumiti siya ng mapanlinlang, babawi ako para dito. Tumingin si Su Ming sa paligid, ang lungsod, ang mga kalye, lahat ay pamilyar, lumakad siya sa kalsada, isang drone ang lumilipad sa itaas. Sa buhay na ito, lahat ng bagay tungkol sa pang-araw-araw na buhay ay tila hindi nagbago. Ngunit ang isang bagay ay nagbago, ang kanyang determinasyon na maging mas malakas at hindi na muling ipagkanulo.
Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong lalaki ang nagtatago ng kanyang tunay na propesyon. Siya si Su Ming, isang ordinaryong estudyante sa panlabas. Ngunit sa loob, siya ay may kapangyarihang magtago ng lahat. Taglay niya ang kasanayang total concealment, isang maalamat na kakayahang magpalit o magtago ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili, kagamitan, at maging ang kanyang mga natatanging abilidad. Ang kakayahang ito ay isa sa 4 na mahalagang kasanayan na dala niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Isang singsing na ginto, na may nakaukit na disenyo, ang nagpapatunay sa kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran. Habang palalim ang gabi, pinagmamasdan niya ang kanyang reflection sa system, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang sa mundo ng mga nilalang na may kapangyarihan, ang pagtatago ang kanyang pinakamabisang sandata. Magagamit niya ito upang manatiling isang hakbang na nauuna sa kanyang mga kalaban. Ang pagkabigla ay nabago sa determinasyon. Si Alex, o mas kilala na ngayon bilang Su Ming, ay nakatayo sa gitna ng liwanag, a new profession, sword god, with the skills of a god of slaughter. Bulong niya, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Agad na lumitaw sa kanyang isipan ang kanyang bagong status window. Su Ming Level 1, 0100 EXP, Profession, Sword God, Mythical Grade, World Unique. Talent, Sublimation of All Things, Skills, God of Slaughter Strike. Total Concealment, Divine Shadow Step, Eye of Insight. Mayroon din siyang Strength, 10, Constitution, 10, Agility, 10, Spirit, 10, at Luck, 10. Napagtanto niya ang panganib ng kanyang bagong kapangyarihan. An ordinary man is innocent, but treasuring a jadeling becomes a crime. Hindi niya hahayaang magamit siya ng iba muli, tulad ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay, lalo na dahil hindi pa sapat ang kanyang lakas ngayon. Since the 10-star talent can't be hidden, patuloy niyang bulong, I must hide the information about my sword god profession. Sa mga mata ni Su Ming, makikita ang matinding pagpapasya na itago ang kanyang tunay na lakas, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ihayag ang kanyang pagiging isang sword god. Sa ilalim ng maliwanag na asul na kalangitan, sumilip ang araw, tila nagbibigay pag-asa sa bagong simula ni Su Ming, bulong niya sa sarili. Hindi na siya ang dating Su Ming na madaling lokohin. Naglakad siya sa abalang kalsada, ang kanyang isip ay abala sa mga alaala ng nakaraan. Isang portal na kulay pula, na may disenyo ng spiral, ang lumitaw sa kanyang isipan, nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Ngunit hindi siya natatakot, isang ngiti ang lumabas sa kanyang labi, puno ng kumpiyansa, alam niya ang kanyang kakayahan, at ang bawat hamon ay isa lamang pagkakataon upang lumakas, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon, handa para sa anumang hamon na darating, ang kanyang muling pagsilang ay hindi lang basta-basta, ito ay isang pagkakataon upang isulat ang sarili niyang kapalaran, mas malakas at mas matalino kaysa dati. Kasalukuyan, nasa kalagitnaan si Su Ming ng isang malalim na pagmumuni-muni, naglalayong lampasan ang ordinaryong hamon, nagpasya siyang. Ngunit bago iyon, may isa pa siyang misyon, tumingala siya sa matatiyog na gusali, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at may layunin. Samantala, sa isang lugar na puno ng aliwan, mayroong 2 tao na nag-uusap habang nakayakap sa isa't isa. Ang isa'y lalaking may kulay abong buhok at ang isa na may babaeng may kulay rosas na buhok. Classmate Zhang Tang, reklamo ng babae, ngunit tila may mas malalim na bumabagabag kay Zhang Tang, don't mention the awakening ceremony, that Su Ming completely stole my thunder, aniya, sinubukan siyang pakalmeyan ng babae. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Zhang Tang, mayroon siyang balak, at tila hindi maganda ang ibig sabihin nito para kay Su Ming. Ang kanyang mga mata ay may nakatagong kahulugan habang tinititigan niya ang kanyang kasama, ang mundo ay puno ng mga intriga, at si Su Ming ay hindi alam na may nagtatangkang gumamit sa kanya. Nagpatuloy ang plano ni Zhang Tang, nagkaroon siya ng isang nakakalokong ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa babaeng kasama niya, sabi niya, tila may masamang balak. Ang babae, na may kulay rosas na buhok, ay ngumiti pabalik at sinabi, tila pinaplano nila na manipulahin si Su Ming para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ito ay isang modernong lungsod, puno ng matatiyog na istruktura. Pumasok siya sa loob, at doon ay sinalubong siya ng isang babaeng staff.
Tumingin-tingin si Suming sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na makakapukaw ng kanyang interes. Sa isang mundong kung saan ang paggising sa kakaibang kapangyarihan ay naging bagong normal, nagtapos na ang awakening ceremony. Sa lahat ng kalapit na paaralan, ang mga bagong nagising na estudyante ay sabik na naghahanda para sa Novice Dungeon Trial. Kinabukasan, ito ang pintuan patungo sa isang buhay na puno ng pakikipagsapalaran at, higit sa lahat, kayamanan. Sa gitna ng kaguluhan at pag-asa, si Suming ay naglalakad sa isang tindahan ng sandata. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa mga nakadisplay na kagamitan. Nakita niya ang isang kumikinang na espadang nakasara sa isang glass case, pinalilibutan ng asul na enerhiya. Wow, ito ang pinakabagong modelo mula sa advertisement, bulong niya sa sarili, puno ng paghanga, gusto ko ito ng sobra. Ngunit kasabay ng pagnanasa ay ang mapait na katotohanan. Isang kaklase niya ang bumantong hininga sa tabi niya. Kalimutan mo na para sa ating mga nagising na estudyante, paano natin mabibili ang ganoong kamahal na sandata, aniya? Gamitin na lang natin ang ating mga kakayahan para magtrabaho ng parang aso at kumita ng pera sa hinaharap. Ang espada ay ang Tyrant's Frigid Sword, na ayon sa isang anunsyo ay bagong gawa ng isang napakataas na antas na world-class player. Ang presyo, isang nakakapanindig balahibong, 1,000,000 Advent coins, ang mahal naman, bulong ni Suming. Ngunit isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, sa kanyang nakaraang buhay. Alam niyang peke ang espadang yun. Hey, ang sandatang ito ay peke, naalala ko sa nakaraan kong buhay. Ang grupo ng mga mangangalakal na nagbebenta ng mga peking ito ay nahuli lahat kalaunan. Habang naglalakad siya, isang tinig ang nagpatigil sa kanya. Teka, ang boses ay pagmamay-ari ng isang babaeng nakasuot ng corporate suit. Ang kanyang buhok ay kulay abo at maikli, at nakasalamin siya. Ikaw ba si classmate Suming? Tanong niya. Nagulat si Suming, at tumugon siya, hindi pa ako nagpapakilala. Ako si Jiang Lan, ang Vice Director ng Jiang'an Conglomerate. Ito ang aking business card. Inabot niya kay Suming ang isang business card. Sa tingin ko hindi kita kilala, sabi ni Suming, nagtataka. Tumingin si Jiang Lan kay Suming nang may matamis na ngiti. Ngunit may bahid ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa ngalan ng Jiang'an Conglomerate, ako ang magbabayad ng lahat ng iyong gastos ngayon. Umaasa ako na si classmate Suming ay makakagawa sa akin ng isang pabor. Anong klaseng pabor? Tanong ni Suming. Ilabas mo ang litrato. Utos ni Jiang Lan. Isang alipors ang naglabas ng cellphone at ipinakita ang isang larawan ng isang magandang dalaga na nakangiti sa gitna ng mga bulaklak. Ito ang aking nakababatang kapatid na si Jiang Yinqing. Pareho kayo ng paaralan, siya ay matagumpay na nagising ngayong umaga. Masusi kong inimbestigahan ang balita tungkol sa iyong paggising ng isang 10-star na talento. Classmate Suming, sa iyong talento, ang Novice Dungeon bukas ay hindi dapat masyadong mahirap para sa iyo. Sigurado akong alam mo rin na ang mga bagong nagising na profession changers lang ang makakapasok sa Novice Dungeon. Umaasa ako na makakasama mo siya at poprotektahan siya habang kinukumpleto niya ang hamon sa Novice Dungeon. Diretsahang sumagot si Suming, tumanggi ako, hindi ako interesado. Ha? Nagulat si Jiang Lan, hanggat sumasang-ayon ka, maaari kang pumili ng anumang sandata sa tindahan na ito, bilang isang mahirap na estudyante na bagong nagising, hindi mo ako dapat tanggihan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang litanya, itinuro ni Suming ang pekeng Frosty Sky Cold Sword sa glass case. Kung gayon, gusto ko yan. Ang mukha ni Jiang Lan ay biglang nagbago, nagulantang sa kanyang pinili. Ang Frosty Sky Cold Sword ay nagkakahalaga ng 1,000,000, ang lalaking yun ay gumagawa ng labis na demand. Ikaw, sinusubukan mo bang pahirapan ako? Sa tingin mo ba ay sulit ka ng 1,000,000 sa kasalukuyan mong status? Nagkibit balikat si Suming, ang kanyang ngiti ay puno ng paghamon. Hindi ba ikaw ang nagsabi na pwede akong pumili ng kahit anong gusto ko? Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin. Tinalikuran niya si Jiang Lan, iniwan itong nakatulala. Maraming bagay na hindi mo malalampasan sa pamamagitan lamang ng kapangyarihang pinansyal. Paghandain mo ang kapatid mo sa Novice Dungeon bukas. HMMP, interesante, classmate Suming, sabi ni Jiang Lan, na may bahagyang ngiti sa labi. Ituturing namin itong aming pagkakasala laban sa iyo sa pagkakataong ito. Tara na, umalis sila kasama ang kanyang mga alipors. Sa kanyang paglakad, may tumawag kay Suming, Oy, hindi ba yan ang bata na tumanggi lang sa Jiang'an Conglomerate? Ang iba ay nagtataka.
Ano ang nasa kamay niya? Umupo si Suming sa isang bench, hawak ang isang raw weapon stone, isang maitim, hindi nahugis na bato na walang halaga sa paningin ng iba, ngunit para kay Suming, ito ang kanyang kapalaran. Tatlong lalaki ang lumapit sa kanya, pinangungunahan ni Yang Ding, ang mayaman at mapang-api na kaklase sa kanyang nakaraang buhay. Hindi ba yan ang isa sa mga walang kwentang raw weapon stones para sa pagsusugal sa mga sandata? Sabi ni Yang Ding, may. Akala ko ikaw ay isang big shot na may maraming kumpiyansa. Pagtatanggihan ng isang treat mula sa isang conglomerate para lang pumunta dito at maglaro ng mga walang kwentang bato na ito. Baliw ka ba? Bamantong hininga si Suming, kinikilala ko siya, si Yang Ding, ang mayamang bata na nagpakadalubhasa sa pambubuli sa mga kaklase sa mababang antas sa nakaraang buhay ko, ang annoying. Hoy, kinakausap kita, sabi ni Yang Ding, tumingin si Suming sa kanila, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gusto nyo bang tumaya ng 5,000 advent coins na makakakuha ako ng silver na sandata? Nagtinginan ang mga kasama ni Yang Ding, pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Yang Ding ng malakas, talagang isa siyang baliw. Ang ganitong uri ng raw weapon stones ay may 99.99% na pagkakataong maglabas ng basura, wala pa akong nakita na mahilig magbigay ng pera, hahaha. Titingnan natin kung sino ang magbibigay ng pera kanino, sabi ni Suming, puno ng kumpiyansa. Kung gayon, ayos, bubuksan ko na ngayon, huwag kang mag-iisip na umatras, sabi ni Yang Ding, na may ngiti ng paghamak. Kumpirmahing buksan ang raw stone, lumabas sa harapan ni Suming, isang virtual na notification. Titingnan natin kung ang isang mahirap na tulad mo ay makapagbabayad pa ng 5,000 para sa akin, hahaha, sabi ni Yang Ding. Sa loob ng kanyang mga mata, isang asul na simbolo ang umikot, at isang bagong notification ang lumabas. Skill, Eye of Insight, activated. Sa isang iglap, nakita niya ang data sa loob ng raw stone. Nakikita ko. Sa isang malalim na hininga, itinaas ni Suming ang raw stone. Lumabas. Sa isang malakas na tunog, bumitak ang bato, at mula sa loob nito ay lumabas ang isang kumikinang na sandata. Ang pulang enerhiya ay umagos mula rito. Ang mga lalaki ay nagulat, ha? Walang paraan. Ito ang kanyang Eye of Insight, ang pangalawang kakayahan na naiwan sa kanya mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang God-slaying na propesyon. Ang kasanayang ito ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang tunay na kapangyarihan ng insight, kayang makita ang fundamental na impormasyon ng lahat ng bagay. Ang mahiwagang espada ni Suming ang ating bida, si Suming, na may itim na buhok, ay mahigpit na humawak sa isang itim na espada, na may kakaibang kinang sa gitna ng kadiliman. Habang hawak ang espada, isang malaking dilaw na kahon ang biglang lumabas sa itaas, at narito ang nakasulat doon. Weapon acquired, Black Iron Crimson Edge Sword, Low Grade Silver. Special affix Blood Drinker, after this sword injures a monster, it can absorb the drawn blood to heal the wielder's injuries. Nagulat si Suming sa kanyang nakuha, at nanginginig naman sa takot ang kanyang mga kasama. Ang espada ay may kapangyarihang magpagaling, isang bagay na lubos na ikinatuwa ni Suming. Naglakad si Suming na may ngiti at may kumpiyansa sa kanyang boses, ito ang tunay na espada. Lalong natakot ang kanyang mga kasama at napabulong, hindi makapaniwala sa nakita nila. Patuloy pa rin si Suming sa paghawak ng espada, at ang kanyang ngiti ay nanatili habang siya ay naglalakad. Ang pusta at ang gantimpala lumipas ang ilang sandali, at si Suming, na may matikas na tindig at ngiti sa labi, ay muling humarap sa kanyang mga kasama. Ang kanyang hawak na espada ay kumikinang, at ang bawat titig niya ay puno ng kumpiyansa. Mayroon siyang ngiti sa kanyang mga labi, at sinabi niya, ang pusta ay pusta, kaya kukunin ko na itong 5,000 advent coins. Halatang halata ang gulat sa mukha ng isa sa kanyang kasama, na nakatitig sa espadang hawak ng binata. Lumabas sa screen ang isang mensahe, obtained, XUAN Steel Sword, Silver Grade, LIFESTEAL Effect dagdag 10%, isang pamilyar na tunog ang narinig, at lumabas ang 5,000 transfer received. Ang kasamang babae ay nagsabing, bata, tatandaan kita, sa susunod, huwag kang basta-basta makikipagpustahan sa mga tao, ngunit tila hindi ito ininda ni Suming. Isang empleyado ang bamulong, ang mga istatistika sa gitna. Ilang taon na rin mula nang may makakuha ng hilaw na bato ng armas sa tindahan, samantala, si Suming ay lumapit sa isang tindera at sinabing,
Hello, kailangan ko rin ng kasamang kaluban. Kung tama ang pagkakaalala ko, eksaktong 5,000 barya yon, tama? Agad namang sumagot ang tindera. Oo, pakiusap, dito po kayo upang pumili ng kaluban, at bago pa man sila tuluyang makaalis, narinig niya ang boses ng kanyang kasama, lahat, maghiwa-hiwalay na kayo, napakaswerte lang talaga ng batang ito. Pagkatapos, isang gintong bal-araw ang lumabas sa screen, na may nakasulat na, Obtained Silver Grade, Scabbard, Effect, Weapon Durability Consumption Reduced by 50%. Nakatayo si Su Ming, ang bagong talino ng eskwelahan, na may hawak na gintong espada. Nagsalita siya sa sarili, sa kaluban na ito, malaki ang mababawa sa pagkaubos ng tibay ng sandata. Wala pa akong sapat na pondo para palitan ang aking espada ngayon, may ngiti sa kanyang labi, sumagot siya sa nagbebenta, salamat sa iyong pagtangkilik, habang naglalakad palayo, isang prompt ang lumitaw sa harapan niya, open the hidden, weapon materialization, function, tinitigan niya ito, ngunit sumagot, hindi pa, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon, kukunin ko ang sandatang ito, bulong niya sa sarili, at itataas ito sa isa pang baitang. Sa isang panaginip, o marahil isang alaala, nakita niya ang sarili na nasa isang basketball court, bumalik sa realidad, tinitigan niya ang hawak na espada at isang kumikinang na gintong rektanggulo sa kanyang kamay, sa buhay na ito. Bagaman nagising ako bilang isang sword god, wala akong ni isang magagamit na propesyonal na kasanayan, ngunit mayroon siyang kakaibang talento, ngunit sa profession talent tree, mayroong isang napakalakas na orihinal na talento. Isang simbolo ang lumitaw, isang gintong disenyo ng mga bituin at bilog na may nakasulat na, Sublimation of all things, ang kahulugan nito ay bumulwak sa kanyang isipan, sublimation of all things, can upgrade the quality of any loot, such as combat skills, equipment, scrolls, etc. Any item can only be sublimated or indirectly sublimated once. Ang kanyang mga mata ay kumislap, sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng talentong ito, bulong niya, na may pulang enerhiya na nagmumula sa espada, ito ay tunay na karapat-dapat sa golden grade profession na kinakatawan ng sword god. Biglang, isang notification ang lumitaw, talent, sublimation of all things, triggered, nagbago ang espada sa kanyang kamay, mas nagiging makinang at mas malakas, weapon sublimation successful, gained, bloodthirst, effect. Isang bagong kahon ang lumabas, nagpapakita ng mga bagong katangian ng kanyang espada. XUAN Steel Bloodthirst Sword, High-Grade Silver, Blood Drinker, after this sword locks onto a target, it can absorb the target's blood through attacks or contact to heal the wielder's injuries. Bloodthirst, after killing a monster with this sword, the wielder's all stats will be temporarily increased by 5 points for 30 seconds. Ngumiti si Su Ming, pagkatapos patayin ng isang kaaway, makakakuha ako ng isang temporary buff na nagpapalakas ng lahat ng aking stats, hindi masama. Tinitigan niya muli ang prompt, open the hidden weapon materialization, function, mukhang mas handa na siya. Ngayon, mas madali na ang novice dungeon bukas. Sa pagtatapos ng araw, ang tanawin ng syudad ay kumikinang sa ilalim ng asul na ilaw ng gabi. Nakatayo si Su Ming sa isang mataas na gusali, ang kanyang anino ay may hawak na makinang na espada, nakaharap sa maliwanag na cityscape, pagkatapos ay nakita niya ang isang babaeng may kulay rosas na buhok, nakatayo sa tabi ng isang bintana, nakatingin din sa syudad. Sa wakas ay nandito ka na, sabi niya, ang kanyang boses ay may halong lamang ngunit may pahiwatig ng pagkayamot, huli ka, alam mo naman. Ngunit biglang, ang ngiti sa mukha ni Su Ming ay napawi, isang kakaibang kislap ang lumabas sa kanyang mga mata, nakita ng babae ang espada na itinutok sa kanya. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang galit sa mukha ni Su Ming. Su Ming, sigaw ng babae, habang umatras siya, ang espada ay nakaturo sa kanya. Nandito ako para mag-higanti, malamig na sabi ni Su Ming, ang kanyang boses ay puno ng galit. Isang lumang alaala ang sumiklab sa isipan ni Su Ming, nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa, duguan, habang buhat ng isang lalaki ang babaeng may kulay rosas na buhok. Revenge, anong pinagsasabi mo? Sigaw ng babae, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit, tinanggap ko ang iyong pagtatapat, kaya ako ang nagkusa na yayain kang lumabas,
ikaw ang gustong makipag-date sa akin, at ngayon sinusubukan mong saktan ako. Isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Suming, isang ngiting puno ng pait, ngunit iyon ay sa aking nakaraang buhay. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, ikaw, na kinikilala bilang kagandahan ng paaralan, ay laging isang prominenteng figura sa eskwelahan, bilang isang ulila na hindi nakatanggap ng atensyon mula sa iba habang lumalaki, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataong makipag-ugnayan sa iyo. Hindi ko talaga inakala na sa ikalawang araw pagkatapos ng seremonya ng paggising. Naalala niya ang babae na lumapit sa kanya habang natutulog siya sa desk. Classmate Suming, ayos ka lang ba? Kukusa kang magpakita ng pag-aalala sa akin, mula noon, natanggap ko ang iyong pag-aalala. Ito ang pag-aalala na hinahangad ko sa buong buhay ko. Naalala niya ang mensahe sa cellphone, actually, I've liked you for a long time, can you go out with me? At ang sagot, okay. I really like you too, classmate Suming. Pagtatapat, nakita niya ang kanyang sarili at ang babae na nakaupo sa isang parang napuno ng bulaklak. Dating, at isang matinding yakap at halik, intimate, interactions, those days were the times I treasured most. Ngunit ang lahat ay nagbago, pero, ang lahat ay peke, sigaw ni Suming, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Alam ko ang lahat ng iyong maruruming pakikipag-ugnayan kay Zhang Tang, sinusubukan mo lang gamitin ang aking talento at kakayahan. Ang babae ay umatras, gulat at galit sa kanyang mukha, ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ngunit nagpatuloy si Suming, alam na alam mo kung nagsasalita ako ng kung ano-ano o hindi, ang maganda at grasyosang si Ren Xiaoman na nakikita ng lahat ay isang kasinungalingan, sa katotohanan, isa ka lamang mayabang, kasuklam-suklam, at walang hiya. Napuno ng matinding galit ang mukha ng babae. Ikaw, anong alam mo, ikaw na ulila? Kung hindi mahalaga ang talento mo, hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataong kausapin ako, paano mo ako tinawag na walang hiya, ni ako o si Zhang Tang ay hindi ka palalampasin dito. Ngumiti si Suming, isang mapanghamong ngiti, HMPH, sige na. Ngunit natatakot ako na mas dapat mong ipag-alala kung paano makakaapekto ang kwento ng inyong dalawang kasuklam-suklam na magkasintahan sa malinis at inosenteng imahe mo, Ren Xiaoman. Gusto mo ang mga pataksil na pag-atake, inaasahan ko na yan. Isang notification ang lumabas, weapon activated, blood drinker. After the sword locks onto a target, it can absorb the target's blood through attacks or contact to heal the wielder's injuries. Nakita ang babae na binalutan ng pulang enerhiya mula sa espada. Ang bitag ay nakatakda para sa iyo mula pa sa simula ng gawin kitang target. Ang babae ay sumigaw sa sakit. Ang mukha ko ay nasira. Tinitigan siya ni Suming, malamig ang kanyang mga mata. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Ngayon na ang oras para sa aking paghihiganti. Ipapapatay kita kay Zhang Tang, sigaw ng babae, ngunit ngumiti lang si Suming. Bumalik ka at sabihin mo kay Zhang Tang na malugod siyang tinatanggap na dumating at ayusin ang aming score. Ituring mo itong paglaslas ngayon bilang isang bagay na pinutol ko. Ang paglaslas na ito ay nagputol din ng tinitigin niya ang syudad sa ilalim ng asul na ilaw ng gabi. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit, ang pag-aalala, na minsan kong pinahalagahan. Pagkatapos ng lahat, isang mensahe ang lumabas sa kanyang telepono, please accept your gift. Mayroon itong Mallow Strength and Peel, Combat Suit Gift Pack, at 10,000 Advent Coins. Isang liham mula kay Principal Wang ang lumabas, this is a novice gift pack exclusively for you, classmate Suming of the 10-star talent, as a reward from the school. We hope you can make good use of it and achieve great results in the novice dungeon.